Ako siguro, yung huling araw ko, doon ako aabutan ng huling hiling ako. Sa trabaho. Nagtatrabaho. Mas gusto ko, I'm proud to be like that. Baka Kasi ako maging din, mabigat ako sa oo, I would be the same. Siguro para sa akin. So ngayong araw na ito, nandito lang ako sa aking mechanic kasi kailangan ko ipacheck yung aking sasakyan na Ford. Kasi noong nakaraang video, sa Facebook ko yata in-upload, marami natagpuan na kailangan kumpunihin, kailangan gawin doon sa aking sasakyan. Medyo may kamahalan. Kaya sabi ko, wag munang gawin. Dahil meron talaga akong trusted na mechanic eh. Dito talaga ako pumupunta. This is a family-owned na shop or garage. And may experience na ako dito base sa aking experience. Sila talaga yung masasabi kong mapapagkatiwalaan kasi hindi ka nila sisingilin ng ganun kamahal. Ayos! Kamusta? Pwede mo ako ito yung mayari. Oo, syempre naman. Sige. Okay. Ewan ko, kahit saan. Diyan. Hanap ka. Ha? Hindi. Ito lang sa kanila. Yan. Okay, Konsi. Good morning. Yes, good morning Yan. everyone. Ano naman tayo? Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa, syempre. Breakfast na naman tayo. Anyway, pinakilala ko siya doon sa aking mechanic na aking trusted na mechanic dito. Oo. At ano sa palagay mo, tatanggapin ka nila sa trabaho? Doon? Dito? Pag mayroong ano. Pag meron daw no? Actually, ano naman nila yun. Pag, hindi naman sila nagsasara ng... Tsaka itong mekanikong ito, retired na siya. Oo. Retired na siya, pero nagtatrabaho pa rin siya. Kasi hahanapin ang katawan mo eh. Mm-hmm. Kung matagal ka na, para ka nag-gym araw-araw. Pag bigla ka na. Usually talaga ang lifespan ng mekaniko sa nakikita ko, maski yung mga lolo ko, inaabutan sila, doon sila inaabutan sa trabaho. They pass away o nai-injured sa trabaho. Oo. Kasi halos ka mag-anak ng construction, mabigat sa katawan niya. Saka meron akong kasamahan dati sa trabaho dyan sa Alberta Carpet Cleaning. Ano siya, nag-retired siya. And then, after a year, bumalik siya. Oo, kasi wala rin daw siyang ginagawa sa bahay eh. Yung sometimes you thought na okay, magre-retire ako. Tapos kasi marami akong kailangan gawin sa bahay, sa buhay ko. Pero actually, pagka nag-stay ka sa bahay, marirealize mo na wala pala akong ginagawa, di ba? Wala pala akong gagawin. What's life after retirement? Diba? Not unless marami kang naipon na pera, gusto mo mag-travel, pero hindi naman saka saan ka pupunta, yung mga bills mo, gamot mo, panggastos mo, hindi naman ayun nga eh. Mahanap ka talaga. Not unless nga talagang marami kang pera, di ba? Work ka. Ikalawa, yung panggastos. Di ba? Lalo kung nagtatrabaho naman ang tao. Yan nga eh. So yun nga. Tapos dito, wala naman libre mag-aalaga sa'yo. Oo. Bayad dito. Tama yan. Nabalisa mo magkano ang yung hahalagaan na facility? 3,500 a month. Sa tao. So magkano lang ang pension? Less than 1,000. Ayun na nga. So, kaya tayo, we're lucky na kung pupunta ka ng Pilipinas, meron kang second country o third country na your pension, it will make you live like a prince. Ano? No. The pension here is poverty. Sabi nila. Kaya ngayon ako Paano mo nasabi poverty? Sabi nila, ano matatanda? Sabi nila nung nag-pension sila, nag-retire, mas lalo sila naghirap. Oo, kasi pambili lang ng gamot, pagkain. It's not enough to sustain. Yung daily cost of living. Oo. Ang balita, hindi pa ako nakakapunta, no?
Sa Scandinavian country kasi, 50% ng income mo, tax. Pero may retirement home sila. Oo. Libre ang daycare. Yun yung tinatawag na state welfare. Yung mga magagandang bansa. Oo. Talagang top of the line. They're not even part of the G7, pero yung quality of life nila, sobrang taas. Saka sobrang baba ng crime. Lima lang ang mga nakakulong sa bahay sila. Yung PlayStation, saka nagluluto sila ng sarili nilang pagkain. Meron silang knife. Para lang sila nakabakasyon sa private. Kaya alam mo, karamihan dito sa Canada, yung kahit pa sabihin mong nasa age na ng mga talagang retired na, eh nagtatrabaho pa talaga sila eh. Ako din, Oo. ina-advise ko rin dapat magtrabaho talaga. Mm. Siguro, dapat na silang tumigil kung unsafe na silang mag-drive. Oo. O, Hindi na nila halos Oo. makita yung daanan eh. Oo, para ka ganyan. O, unsafe na sila sa work. Pero hanggat kayang magtrabaho, dapat ang tao. Yun lang. Hindi naman built ang tao para mag-retire. Oo, kasi yung iba alam mo, pag nag-retire sila, parang after ilang years, Nanghihina Oo, sila. Saka sila biglang nawawala. yun na nga eh. Saka actually, yung mga old people, no, magaya ko, I'm going 50 in a few months. Yung mga matatanda, yun yung rich ng experience eh. Oo. In lahat ng bagay. Sayang yung talent nila kung itutulog lang nila. Kaya tulog sila. Mas madidisgrasya sila no? Kasi lack of activity, lalo silang hihina, tataba, mag-accumulate ng sakit. Kailangan talaga galaw-galaw. Saka maganda rin kasi nun, ito masakit na reality. Pag matanda ka, konti ang pera mo, titigil ka magtrabaho, pag-aawayin lang ng mag-asawa yun kung saan ka titira, kakain eh. Pagpapasapasahan ka ng mga anak mo, di ba? Siyempre, may family din sila, may pinapakain din sila. Pero pag ikaw, retired ka, may pension ka, may trabaho ka, pag nakita ka nila, di ba? Tataboy ka ba nila? Hindi, siyempre, may pera ka eh. Oo. May tutulong ka, bibilang mo ng toys, pagkain yung mga po. That's the sad. Yun ang totoong realidad. Ikaw ba, ano bang balak mo ng retirement mo? Ako, bala ko ng retirement ko Bumalik sa Pilipinas. sa Pilipinas. Most probably, hindi ako babalik ng Pilipinas. Dito ako magre-retire sa Canada. Una, dahil yung father ko, wala na. Di ba? Mahal Tapos pa nanay ko na lang, nag-iisang anak ako. So, wala akong parang... magkakapa. Oo. Ayoko naman nang uuwi lang ako sa Pilipinas para alagaan ako. Ilan, saka kaliwat ka Yun lang. din doon ng solicitation sa'yo. Solicitation. Makapag-retire ka, Ayun. Not unless marami ka talagang pera, 'di ba? So, mauubos din naman eh. Yun nga, mauubos din ng pera siguro. Ako, even mag-retire ako, kagaya nga nung marami dito sa Canada na nagtatrabaho pa rin, I will still have some part-time job. Para talaga meron kang ginagawa. Ako siguro, yung huling araw ko, doon ako aabutan ng huling hiling ako. Sa trabaho? Sa trabaho. Mas gusto ko, I'm proud to be like that. Baka ako din, I would be the same. Siguro para sa akin. Yan naman, iba't ibang mga pananaw sa buhay. So, hindi ko alam sa inyo, mga kababayan, kung anong mga plano nyo sa buhay nyo. Kung ikaw ba ay, okay, you wanted to live, sabi nga nila, pag nag-retire is parang sa kanila, sa ibang tao, that's a start of life. Pero pwede mo rin naman ma-enjoy ang life mo habang nagtatrabaho ka eh. It's just a matter of your perspective in life. 'Di ba? How you treat your job. So, meron kasi na tinatrato nila yung job as a job talaga. Merong iba na pagka iba yung treatment mo sa job mo, hindi mo siya tinatratong pabigat sa'yo, diba? Then, dapat nag-enjoy yung tao. Dapat nag-enjoy ka sa trabaho mo. Kumbaga, isang profession, isang trabaho, isang occupation na talagang naandun yung puso mo. Kasi nakausap ko kahapon, di ba, si Ate Josephine, na teacher. Yun yung sabi niya eh. 84 na. Oo.
Yung, kasi teacher yun eh. Eh sabi niya, teaching is a passion. Diba? It's a profession. So, treat your job as a profession. Kasi kung halimbawa, isang bagay, kahit gaano pa kaganda ang trabahong yan, kung ayaw mo naman sa trabahong yan, hindi ka mag-enjoy doon, hindi ka maglalas doon, hindi ka tatagal doon. Diba? So, find something that you love and then, put your heart into it. And hindi mo maiisip na nagtatrabaho ka doon. Diba? So, ganun yun. There's a perspective in life. And sa tayo pupunta ngayon, Konsi? Dalawa, no? Puntahan tayong supplier ng electrical equipment. Saka, punta lang tayong Batang River Creek. Titingnan natin yung pagko-concertan nung Sabado, yung sige. freestyle. Yung freestyle. Oh, freestyle is Sino ba coming nagparating here. sa freestyle? Ah, Kaibigan mo, tropa mo? hindi ko tropa. Isang production company dito sa production company, pati isang producer. Diba? Oh. Pero So, sikat ba ang pinuntak freestyle ako. sa Pilipinas? Oo naman, sikat ang Mga paborito freestyle. kong kanta ron. Yung It's About Time. Diba? Yun yung isa Sino nilang mga kanta ron. kasabayan yan? Kasabayan, ano Eric yun eh, mga Santos. 90s yan eh. San Bautista. 90s din yan. Oo. So yan, halos kasabayan nila yan. Side A. Side A. Parang Yeah. side A, pag dinala mo rito, patok. Oh. Paano pa yun? Sige, yan yung plan natin in the future. Magdadala rin tayo ng mga artists dito. I-start natin yung ating Sok Digital Media Production and Entertainment. Nagpaplano nga kaming register kahapon. So, nag-drop by kami sa registry but just so happen na meron kami mga pupuntahan pang ibang mga Tuloy mo na yun, brother. ibang mga commitments namin. Totoo lang ako Okay. sa experience ko. Mm. Kasi ako, nagtrabaho na lang ulit ako sa Canada, sa Oo. US. Sa Pilipinas, at a very young age, 24, businessman na ako. Ang never ko pinagsisihan ng pagpaparehistro ng kumpanya. Sa parehistro ako ng kumpanya sa Pilipinas, dito, nung na-PR ako, kinabukasan, yun ang una ko inatupag. Nagparehistro kagad ako ng kumpanya. At, Okay naman, no regrets naman sa Oo, pagre-register kasi- ng company. oo. Dahil marami siyang advantages. Minsan talaga may downside, wala kang masyadong customer. Sinusustain mo pa rin yung company dahil baby mo yun, pride and honor. Pero one of the best na paparamdaman mo na parang when you have your own company, either sole proprietor or corporation, you can tell the world and to yourself, you have achieved something for you. Dahil hindi madali. Physically, mentally, psychologically, financially, ang mag-sustain ng isang kumpanya. Kasi may mga overhead yan eh. Kahit hindi kumikita yan, may mga obligasyon sa gobyerno yan. Oo, ano yan. You are the company and the company is another personality extension of you being as a person. So, Akala ko sasabihin mo, you are the company and the You are the- company is you. the company is yun. Ayun nga. At saka siyempre, pagpapagawa ka, pwede ka magpagawa ng business card, digital business card. Ako nga, Maraming mga perks of ako being very a business fascinated ako sa akin. owner. The way the Chinese do it, and different the way the Filipino entrepreneur do it. As an observation. Kasi kami, pagka-Chinese din kami. Sa mother side. So, the Chinese is very concerned siya sa cash flow. Kung saan may pera, dun siya. Ang Pilipino, laging may gustong patunayan. Gusto niya original idea. Dapat sa kanya yun. So sa kanila, it doesn't matter. Actually, ayaw nga nila ng original idea eh. Nangungopia sila para hindi nila pahirapan ng sarili nila. Titingnan nila kung saan may benta. May kita, may customer, yun ang gagawin nila. Kaya ang sabi rin ng mga Chinese, nahirapan sila. Dahil yung mga immigrant na tinulungan nila na kababayan nila, bibigyan nila ng trabaho. Most probably, yun ang kanilang magiging immediate na competitor. Pero hindi sila nasasaktan kasi ang point of view nila at saka South Asian, yung mga East Indian, is to dominate. Yes. Pag napasok nila ang restaurant, i-dominate nila ang food industry. Pag napasok nila ang construction, i-dominate nila ito. So, the domination. Sila yung, it doesn't matter for them if someone is competing as long as they dominate the market, the industry, or the playing field. They wanna be the number 1 up to number 10. Sila yung pinakamagaling do. Yun yung kulang natin.
At So it's a domination game. Oo, domination. Ay, Kaya nga, hindi sila takot o galit sa kababayan nila pag umuulan eh. Oo. Kasi alam nila na yung kababayan na nagtagumpay na yun, most probably madadamay sila ng success nun. Tatamaan sila nun. Good or bad. So, pag yun nag-fail, tatamaan din sila nun kasi mamarka sa lahi nila yung failure. Kaya, And that should be the moral lesson of our video for today na dapat tayo mga Pilipino i-dominate natin. 'Di ba? Yung mga industries. Una dito sa Canada or kahit saan man lugar tayo naroroon, kahit saan man bansa tayo naroroon, let's dominate it. And at the same time, pakita natin ang galing natin mga Filipino, which is lagi naman natin ginagawa yan. Kilala tayo mga Filipino na pagiging hardworking, na very excellent sa larangan ng kung saan-saan man, sa larangan ng sports like tennis, di ba? Shout out kay Alex Ayala. Yes. yes! Of course. Welcome to Oo. Welcome to Canada. Nandito siya sa Canada ngayon. Sa Toronto, pero ini-invite namin si Alex. Okay, kung nakikinig ka, akala mo ba? Mapanood yung video natin eh, no? Sana magpunta ka dito. 10,000 ano? Ayun, 10,000 fans ang manonood sa kanya. And isa na admire ko sa kanya is yung mayroong nagpapapirma sa kanya kung napanood mo ito or nakita mo to sa flag ng Philippines, which is tama naman siya doon. Dapat irespeto natin ang flag ng Philippines. Hindi dapat nating May batang yun. sinusulatan ng kung ano-ano. Diba? Angas siya sa court. Oo. Pero yung personality niya, panagpasalamat siya. Exactly. Talaga napakataw. Dapat tayo maging down to earth. Magtulungan tayo mga Filipino. Amen! Ayan, ang dapat nating gawin. Ginagawa na namin ni Sok yun. Oo, iangat natin ang bawat isa, huwag tayong maghilahan pababa. Okay? So, and with that, that's it for us today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, buhay sa Canada, real talk to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pangaraw-araw na buhay at God bless, the best, always. Okay? I'll see you on my next video. Okay? Bye-bye!